Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo magpa-merge or magpa-consolidate ng inyong pag-ibig contribution. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Bago kayo pumunta sa pag-ibig branch para magpa-merge, so kailangan nyo muna i-prepare ang mga requirements. So, 3 lamang ang requirements na kailanganin ni pag-ibig. Una, itong form na RC MMR form. Pangalawa is your valid ID. Pagdating nyo dun guys is kailangan may photocopy or Xerox copy na yung valid ID ninyo. Next is your photocopy din ng inyong SSS Employment History. Ayan, so yung 3 niyan ang kailangan ninyong dalhin bago kayo pumunta sa pag-ibig branch. Sa ngayon, wala nang pagpa-merge ng contribution kay pag-ibig through online. So, kailangan pumunta na sa kanilang pag-ibig branch. So, step 1, pag na-prepare nyo na yung mga requirements ninyo, so, pwede na kayong makapag-visit any pag-ibig branch na malapit sa inyo. So, i-accomplish as i-submit nyo lang yung form na RC-MMR along with the supporting documents like your IDs at saka yung employment history ninyo kay SSS. Step 2 naman, receive the acknowledgement receipt issued by the attending lingkod pag-ibig. Ayan, so pag once na nakapag-submit na kayo, makatanggap kayo ng acknowledgement receipt na galing kay pag-ibig. So katibayan nyo na nagpa-merge na kayo sa kanila. So pagdating nyo sa pag-ibig guys, sabihin nyo lang sa guard na magpa-merge kayo ng inyong pag-ibig contribution. Ituturo kayo ng guard sa information, then bibigyan kayo ng claims number para sa pila. Step 3 naman is kailangan maghintay kayo ng 15 to 20 working days para i-validate yung mga documents at para ma-process nila yung pag-request nyo ng merging. Matagal talaga ang pag-merge ng inyong pag-ibig contribution. So, lalo na kung kayo ay sobrang dami na ng kumpanya na napasukan at iba't ibang lugar. So, medyo matagalan talaga yung pagpa-merge ninyo. Pero based sa akin, so, mga ano lang siya within 1 week. So, depende yan sa inyong records. Step 4 naman, makatanggap kayo ng notification pag once na na-merge or na-consolidate na yung record or yung pag-ibig contribution ninyo. So, based din sa experience ko, so hindi naman ako nakatanggap ng SMS or email na galing kay pag-ibig na na-merge na yung pag-ibig contribution ko. Kung kaya pag once na kayo ay gustong mag-loan, after 2 weeks, so try nyo nang mag-loan online kung pwede na ba kayo. So, ito na yung last. So, dito, download na natin yung RC-MMR form. Dito sa may search, click lang natin yan. Dito, search lang natin yung pag-ibig website. Ito na yung pag-ibig website. Click natin yan. Ayan. Then, dito sa may box, click nyo lang yan. Then, click I accept. Ayan. Then, dito, scroll nyo lang sa pinakababa. Dito sa pinakababa, makikita nyo dito yung downloadable forms. Click lang natin yan. Then, click lang natin tong Provident here. Andito na tayo sa mga downloadable forms ni Pag-ibig. So, dito, hanapin lang natin yung request for consolidation or merging of members records. Ang code niya is HQP-PFF-093. So, ito na yung form na kailanganin natin. Click lang natin yan. Naka-PDF yan. Ayan. So, ito na yung form na kailanganin natin. Download natin yan. So, dito, ang instructions is dapat 1 copy lamang. At pag mag-fill out kayo dito, dapat naka-black or capital letters lamang.
Ngayon, lagay nyo lang dito yung Pag-ibig mid number ninyo. Then, ang inyong apelyido, pangalan, name extension or suffix, then your middle name. Next naman is your date of birth. So, kung kailan kayo pinanganak. Marital status nyo naman, kung kayo ay single, married, widower, legally separated, or annulled. Then, your contact number. Then, your email address. Then, kung still working pa rin kayo hanggang ngayon, so, lagay nyo dito yung present employer information ninyo. Lagay nyo dito yung employer or business name, employer or business address, business contact information, or contact number. Then, ano nga ba yung purpose ng pagpa-merge or pagpa-consolidate nyo ng inyong contribution? So, kung halimbawa, dahil para sa pag-loan ninyo, so, lagyan nyo lang ng check yung box ng short-term loan. Ayan. So, kung anong applicable sa inyo, yun yung ilagay ninyo. Ngayon, dito naman sa previous employer business name. So, kung anong nakalagay sa inyong SSS employment history, so dapat match dito. So, bago kayo mag-fill out dito, kuha muna kayo ng SSS employment history sa inyong SSS account at dapat match yan dito. Pag once na hawak nyo na yung employment history nyo kay SSS, may copy na kayo. So, lagay nyo na dito yung previous employer or business name nito. Then, the business address at saka yung inclusive dates. So, sa inclusive dates, doon nyo din makita mismo sa employment history nyo kay SSS ang mas detailed. Kung kaya dapat match yan dito. Next is, lagay nyo dito yung kumpletong pangalan ninyo. Then, sa ibabaw is your signature. Then, kung anong date kayo pupunta kay Pag-ibig. So, dapat yan yung date na mismong nakalagay dyan. Dito naman sa baba is, wag nyo na yan pakialaman dahil kay Pag-ibig na yan. Si Pag-ibig na mismong fill out dyan. Ngayon, pag kumpleto na yung requirements ninyo, so, pwede na kayong pumunta sa Pag-ibig branch. Take note na pwede namang doon na kayo mismo kay Pag-ibig manghingi ng ganitong form. So, pwede ding download nyo online para pagdating nyo doon is diretso pasa na kayo. So, ganun lang guys. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!